So, good afternoon. For today's lesson, ang gagawin natin is magpa-practice tayo ng mga problems sa Laplace transform. So, last discussion natin na introduce tayo sa Laplace transform, and then natutunan din natin paano i-transform ang functions into Laplace transform. Okay. And we ended up sa tables ng Laplace transform na sinabi kong memorize nyo kasi basically itong mga itong table na to usually naman is magagamit natin siya na para siyang template, kumbaga, na kapag given tayo ng functions, pwede natin konsulta itong table of Laplace transform na to, or pwedeng i-rewrite natin yung given na function para maging kamukha ng mga nandito sa table of Laplace transforms. Kasi ito yung mga common Laplace transforms sa mga common functions. So, na-prove na natin to isa-isa, or na-derive na natin yung kanilang mga Laplace transforms last discussion. So, gawin natin is i-apply natin itong table of Laplace transforms. So, instead of yung mano-mano or yung long method, kumbaga, yung dinadagdagan natin ng e raised to negative st, tapos nag-integrate tayo. No? Kasi yun talaga yung long method. So, instead of that, gagamitin natin itong mga table of Laplace transforms na to para mas mapadali yung pagsosolve natin. So, we are given here, example number 1, find the Laplace transform of 3t plus 12. So, I hope pala yung table kanina is na-memorize nyo na. Ito. Medyo nakakalito siya, lalo na dito sa cosine and sine. Pero dapat meron kayong palatandaan dyan. Okay, ang palatandaan ko dito kapag sa number 7, cosine omega, s dapat yung nasa taas. Pag sine, omega naman yung nasa taas. Si omega, constant yun. Kahit anong kasama ni t. 11 and 12, ito yung dinerive natin last time. Itong isang property ng Laplace transform, yung tinatawag nating S shifting, or the first shifting property, na kung mapapansin nyo, ikumpara nyo yung 7 at saka yung 11, magkamukha lang siya. Yun nga lang, dahil meron tang multiply natin ng e raised to 80 na shift yung S, kaya kung mapapansin nyo yung S, minus na siya ng A. So, kung positive 80 yun, minus naman. Kapag negative 80 pero, magiging plus na siya. And hindi lang ito sa cosine and sine, no? Applicable siya sa lahat ng functions. Mashi-shift yung S natin. Itong 1, 2, 3, okay, ang general equation yan is actually 4. So, kung memorize mo itong 4, pwede, kahit hindi mo na i-memorize itong 1, 2, 3. Kasi dun lang din siya galing. Ito yung general form niya for 1, 2, 3. Okay. Para mas lalo natin ma-master yan, try natin sa example na to. So, find the Laplace transform of 3t plus 12. So, ibig sabihin yan, kukunin natin yung Laplace ng 3t plus 12. Okay, na-discuss na din natin last time yung properties ng Laplace. Okay, yung linearity or linear property niya, kung separated by addition yan, kung sum of functions yan, pwede natin siyang paghiwalayin. So, magiging Laplace ng 3t plus Laplace ng 12. Tapos, kapag nakamultiply yan ng
constant or anything na hindi naman function ni t, pwede natin siyang ilabas. Kagaya ni 3 dito, 3t, si 3 ay constant na nakamultiply, pwede mo siyang i-factor out, kaya magiging 3 times yung Laplace ng t plus yung 12, pwede mo siyang gawing 12 times 1, and then pwede mo nang i-factor yung 12, then Laplace ng 1. As you can see, transform ko siya in a way na makikita ko itong mga Laplace na to, Laplace ng t at Laplace ng 1, dun sa ating table. At ang Laplace ng t sa table ay number 2, 1 all over s squared. Tapos ang Laplace ng 1 dito sa formula number 1 is 1 all over s. Therefore, magiging ang Laplace ng t ay times 1 all over s squared plus ang Laplace ng 1 ay 1 all over s. Yan, galing yan dito sa ating formula, 1 and 2. So, ganun lang. Yun yung silbi nitong table of Laplace transform. Instead of mag-integrate ka, anong ang haba-haba, yung long method, kung kaya mo namang i-reduce yung ating given function into this sum or sum of any of these functions na nandito, na kung saan meron na tayong known Laplace transforms, mas madali. So, ibig sabihin, ang Laplace ng 3t plus 12 ay 3 all over s squared plus 12 all over s. 12 all over s. Or, kung gusto mong pagsamahin yan at simplify, ang least common denominator natin ay s squared. Pwede din naman po. And that will become 3 plus s squared divided by s is s times 12, so 12s. Pwede din namang ganyan. Or i-rewrite mo lang siya, 12s plus 3 divided by s squared. Yan. Pwedeng ito na yung final answer natin. Or kung gusto mo mang-i-factor out si 3, yan, yung OC ka, pwede mong i-factor out si 3. So, 3 times 4s plus 1 all over s squared. Pwede din naman. Yan yung mga pwedeng sagot. Pero dito na part niyan, simplification na lang yan, no? Basic algebra na lang dyan. Ang gusto kong matutunan nyo is yung paggamit ng table of Laplace transform. So, ang importante nga, yun nga, kung kaya mong i-rewrite muna, no? Pero, syempre, tinuro ko pa rin yung long method muna. Kasi just in case, kasi kadalasan nakakalimutan din natin ito. Okay? At least, pwede mong gawin yung long method. Mas time consuming nga lang, pero at least mas sure ka kung ano ang gagawin natin or kung ano yung makukuha natin. Pwede naman pong mag long method. Pero as much as possible, kung hindi naman mahirap i-memorize yung 12 na formula na to, no, i-reduce mo muna siya. Reduce mo muna yung functions as na sum and difference, or kung mas malapit dito sa mga nandito sa 12 na formula natin, mas maganda. Any questions? Example number 2 tayo. So, find the Laplace transform naman ng a plus bt squared, where a and b are constants. Constants si a and b dito. Best way, i-expand muna natin itong a plus bt. So, magiging a squared plus 2abt plus b squared. Then, kukunin mo na yung Laplace niyan. So, Laplace ngayon ng a squared plus 2abt plus t squared. Again, sum ng functions, pwede mo silang
Pag hiwa-hiwalayin, tapos kunin mo yung Laplace nila isa-isa. So, Laplace ni a squared plus Laplace ni 2abt plus Laplace ni b squared t dapat yun. b squared t squared. So, Laplace ni b squared t squared. Kasi bt yung last b squared t squared. Tama? Tama. Okay, again, si a and b ay constants. So, pwedeng dito kay a squared, labas mo na lang siya, constant naman siya, and then ang matitira na lang, of course, is Laplace ng 1. Laplace ng 1, nasa table yan. Plus, si 2ab ay constant din. So, ilalabas mo pa rin si 2ab. And then, Laplace ng t. Si Laplace ng t, nasa table ulit. Plus, dito, si b squared ay constant. So, pwede mo siyang ulit ilabas. May itira is Laplace ng t squared, which is, again, nasa table natin. So, ano ang Laplace ng 1? 1 all over s. Laplace ng t, 1 all over s squared. Actually, may pattern yan pag t plus b squared. Laplace ng t squared is, Laplace ng t squared ay 2 all over s cubed. Saan galing yun, sir? Yung formula natin dito, ito. Ganito yung formula. Tingnan nyo, kung t raised to 0 equal yan sa 1, ang Laplace niya is 1 all over s. Pag t raised to 1, 1 all over s squared. Pag t raised to 2, ang Laplace niyan is 2 times 1 all over s cubed. As you can see, kung ano man yung power ni t, yun din yung power ni s, dadagdagan mo lang ng isa. Tapos yung nasa taas niya, isa-factorial mo yung kung ano man yung power ni t. So, kapag t cubed, that is 3 factorial divided by s raised to 3 plus 1, that is 4. So, kapag t raised to 99, 99 factorial all over s raised to 99 plus 1, 100. Ganun lang yung pattern. So, actually, hindi mo na kailangan i-memorize itong 1, 2, 3. Itong number 4 lang, yung general formula lang. Yan lang yung kailangan mo. Kagaya nga ng sabi ko. So, doon galing si s squared na, si Laplace ng t squared na 2 times 1 or 2 factorial all over s cubed. So, simplify natin yun. And then, we get a squared all over s plus 2ab all over s squared plus 2b squared all over s cubed. Okay, gawin natin siyang isang denominator. Least common multiple is s cubed, or least common denominator s cubed. So, magiging a squared s squared plus 2abs plus 2b squared. Okay, wala na atang maka-factor dito. Hindi ata siya naka-factor. Okay, so yan na yung final answer natin. I think hindi naman siya maka-factor. So, any questions? Example number 3. Yan, cosine pi t. Actually, nandyan Laplace ng cosine omega t. Okay, tandaan nyo ano yung Laplace ng cosine
pi pala yung nandyan. Ang Laplace ng cosine omega t is s all over s squared plus omega squared. Si omega, yun yung kung ano man yung katabi ni t. So, dito sa ating Laplace yun, Laplace. Dito sa ating given example, ang katabi ni t is pi. So, yun po yung omega natin. Kaya, from our formula na Laplace ng omega equals s all over s squared plus omega squared, ang omega natin is pi. Therefore, ang Laplace ng cosine pi t is equal to s all over s squared plus pi squared. Kung gusto mong i-simplify ito, pero hindi naman siya non-terminating naman yan, 3.14. So, mas eksakto kung pi squared na lang yung sulat natin. So, yan na kaagad yung sagot. In-apply lang natin yung table number sa table, formula number 7. Laplace ng cosine omega t. Kasi si omega, yun yung katabi ni t. Dito sa example natin, ang katabi ni t ay pi. So, actually kahit ano yan, basta yun yung katabi ni t, kahit ano pa yung nakalagay dyan. So, basic lang siya. Okay, move on tayo sa example number 4. Cosine squared pi all over t naman. Okay. Sa ating example or sa ating table, wala yung cosine squared t. Okay, sir. Baka sabihin nyo, sir, parehas lang pero yan sa cosine ng pi t tapos cosine ng pi t. Hindi ba pwede yun? Pwede naman, ilalaplace mo siya. Pero wala naman tayong property regarding multiplication. Hindi naman natin pwedeng paghiwalayin yan tapos sabihin mo na i-multiply mo yung sagot. Kasi yung linearity ng Laplace, applicable lang siya kapag addition or subtraction. Dito multiplication, no? Kailangan natin ng, actually meron pa tayong matutunan dapat dyan. Pero dahil hindi pa natin natutunan yun, hindi pa natin pwedeng i-apply. So, hindi natin pwedeng i-apply yung linearity dito. Ang kailangan lang natin, or the best na approach dito is i-reduce natin yung cosine squared pi t. Hanapan natin siya ng identity, trigonometric identity, na hindi siya power of, o merong degree na 2 and above, or ang degree niya lang is 1. And luckily, kung maalala nyo, equal lang ang cosine squared pi t sa 1/2 times 1 plus cosine 2 pi t. Okay, you can check this sa calculator kung tama ba yung lalabas na sagot for any angle pi. So, ito yung identity ng cosine squared pi t. So, galing yan yung identity natin is ang cosine squared ng x is equal to 1/2 ng 1 plus cosine ng twice the angle. Yan yung identity. So, in this case, yung angle natin is pi t. Kaya naging 2 pi t yung nasa loob. Or, pag simplify natin ng konti, dinistribute natin yung 1/2, we get 1/2 plus 1/2 cosine 2 pi t. And as you can see, separated na to ng addition. So, pwede natin i-apply yung linearity ng Laplace. Tapos, ang degree na natin is 1 na lang siya. Although, naging twice yung angle natin sa loob. So, pwede na ngayon natin kunin yung Laplace niyan. Laplace ng 1/2
plus 1/2 cosine ng 2 pi t. And that is equal to, pwede natin paghiwalayin, Laplace ng 1/2 plus Laplace ng 1/2 cosine 2 pi t. Equal yan sa 1/2 Laplace ng 1 plus yung 1/2 doon pwede natin ilabas. So 1/2 Laplace ng cosine 2 pi t. Baka sabihin nyo, sir, pwede bang ilabas yung 2 doon sa 2 pi t? Hindi. Angle yun. Okay? Hindi mo yan pwedeng ilabas. Kasi bounded siya. Nakakulong siya kay cosine. Hindi ko lang nilalagyan ng parentheses. Pero hindi mo siya pwedeng ilabas. So, pwede na natin i-apply ngayon yung ating table. Ang Laplace ng 1 ay 1 all over s. Kaya multiplied by 1 all over s ay 1/2. Tapos dito, ang Laplace ng cosine 2 pi t. So, ang omega natin is yung 2 pi. Tandaan nyo dun sa table natin ng Laplace transform, kung ano man yung kasama ni t, lahat yun, kung anong nakamultiply sa kanya, yun yung 2 pi. So, dito, ang nakamultiply sa kanya is 2 pi, kaya yun yung omega natin. So, si 1/2 multiplied by s all over s squared plus 2 pi squared. And that is equal to 1 all over 2s plus 1 all over 2 times, okay, ayusin lang natin, 1 times s, yung nasa taas, numerator by numerator, s na yun, divided by 2 times s squared plus yung 2 pi squared, 4 pi squared yun. Yan. That is equal to 1 all over 2s plus, distribute lang natin yung 2, maging 2s squared plus 8 pi squared. Okay na yan. So, pwede nang sagot ito. Kahit hindi na natin gawing least common denominator or parehas na denominator as a single fraction. Any question? Questions? Okay. Example number 5. Proceed tayo. Laplace transform ng e raised to 2t hyperbolic sine ng t. Okay. Ang nasa table of Laplace transform natin is hyperbolic sine lang. Pero meron tayong nakamultiply na e raised to 2t. And yun nga yung sinabi ko kanina, this is the S-shifting na tinatawag or first shifting property ng Laplace. And hindi lang siya sa sine and cosine as indicated dito sa table natin, kasi nakalagay lang is yung ang may nakamultiply lang na e raised to 80 is yung cosine and sine. Pero pwede siya sa kahit anong functions. Pwede nating i-shift yung s or S-shifting na tinatawag. So, ano ang ginagawa natin dito? Ang una kong ginagawa dito is kunin mo muna yung Laplace ng sine. So, kalimutan mo muna lahat ng nakamultiply na e raised to 80. Or kalimutan mo muna yung shifting. So, mag-base ka muna as if walang shifting. So, una mo kukunin yung Laplace ng sin h t. At alam natin yan sa table, that is omega, according to our table of formulas or table of Laplace transform, ang Laplace ng hyperbolic sine omega t ay omega all over s squared minus omega squared. Okay, kamukha lang din ito ng circular na sine, yung walang h. Kung may h or hyperbolic sine siya, minus nga lang yung magiging formula natin. Tingnan nyo dito. Ayan.
yung number 8 at saka number 10 magkamuka. Okay, iba lang yung ginamit na constant. So, or yung argument ng angle. Yung angle, omega t, dito, 80. No, para hindi kayo manito. Pero as you can see, parehas siya. Minus lang kapag hyperbolic sign. Ganon din yung cosine, 7 and 9. Minus lang din yung hyperbolic cosine. So, be careful with that. Baka mamali kayo ng sign. So, going back, A pala yung gamit sa formula. Palitan natin para consistent tayo dun sa formula na mga binibigay ko. So, A all over S squared minus A squared. In this case, as you can see, walang kasama si T. Diba, dun sa formula natin, dapat may kasama si T, which is A. Therefore, ang A natin, 1. Kasi diba, meron naman talagang nakamultiply na 1 dyan. Pero kapag may 1, hindi na lang natin nilalagay. Therefore, para ma-apply natin yung formula, ang A natin ay equal sa 1. So, ang Laplace ng hyperbolic sine t or sine ht ay magiging 1 all over s squared minus 1 squared. Pero syempre, ang 1 squared, 1 lang din. So, burahin na natin yung square. Kaya 1 all over s squared minus 1. Okay. After mo makuha yung Laplace transform ng walang shifting, so kinalimutan muna natin si e raised to 2t, saka mo na ngayon siya idadagdag. Laplace na ngayon ng e raised to 2t, sine ng ht, okay, mangyayari is magbabase ka na dun sa nakuha mo ng walang shifting. Kasi kaya siya tinawag na S-shifting kasi i-shift mo yung kung ano man yung S dun sa nakuha mo ng walang shifting o yung transform kapag walang shifting. So, paano or gaano siya ma-shift nakadepende sa power ni 2t. So, di ba tandaan nyo kapag 80 yan, ma-shift yung S ng minus A. Kapag negative 80 naman, mas-shift sa S, maging S plus A. So, since positive 2, ang A natin is positive 2, ang magiging sagot natin ng may shifting na is, papalitan mo yung S squared dito, yung S specifically, lalagyan mo siya ng shifting. Ang shifting natin is minus 2, kasi yun yung kasama ni E or ni T dun sa exponent ni E. Dito yan galing. And nag-minus siya kasi positive si 2. So, mababaliktad po talaga yung sign. Kapag negative to, magpapas tayo dito. So, baliktaran yung sign. And then, ganun pa rin. Meron pa rin siyang S squared. Kasi dito sa ating original, yung transform na walang shifting, meron siyang S squared. So, lalagyan mo pa rin ng S squared. Yun, huwag mo kakalimutan. Minus 1. Ang babaguhin mo lang talaga pag mag-shifting ka na is yung mga may S lang. Hindi mo papakialaman yung mga walang S. So, eto na yung sagot. Or, kung gusto mo, pwede mo siya actually i-rewrite or i-expand pa. So, pwedeng maging S squared minus 4S plus 4 plus 1 tapos 1 sa denominator, and that is equal to 1 all over S squared minus 4S plus 5. Okay, pwedeng ito yung sagot or pwede rin namang ito na rin. So, depende kasi. May mga important siya kasi yung mga yan. Yung pagfa-factor. No, as you can see later on, pag solve tayo ng ordinary differential equations, yung poles and zeros sa tinatawag, lalo na kapag i-graph mo to sa S-domain, kailangan mo yung naka-factor siya para makuha mo yung poles and zeros na tinatawag. So far, dahil hindi pa naman natin pinag-aralan yon, so ito na lang yung sagot, yung simplified na.
1 all over s squared minus 4s plus 5. Any questions? Number 6. So, parang kamukha siya ng number 5. Okay, ngayon, wala namang katabi ngayon si e raised to negative t naman siya. Pero si sin h naman yung may katabi. So, ganun pa rin yung approach natin. Kunin mo muna yung Laplace ng function na walang shifting. That is, kalimutan mo muna yung mga merong e raised to negative t kasi kapag nakamultiply yan ng e raised to negative or positive at, hindi sabihin may shifting. So, yung wala mo ng shifting, still that is a hyperbolic sign, kaya ang a natin is 4t. Ang a natin is 4. Yung formula natin ulit, paano po yun? Laplace ng sin h at ay a all over s squared minus a squared. So, in this example, ang a natin is 4. So, magiging 4 all over s squared minus 4 squared. Or that is 4 all over s squared minus 16. Excuse me. Minus 1 pala ito, no? Buti na lang nakita ko. So, correction. Minus 1 ito. Hindi siya plus 1. Ginawa kong circular na sign. So, dapat ang sagot natin dito is plus 3, hindi plus 5. Yeah. Check that, please. So, dito, s squared minus 16 siya. Okay, wala na tayong ibang magagawa or gagawin pa. Tapos na yung Laplace ng sin h40. I-include na ngayon natin yung shifting. So, gaano siya masishift? Again, dahil walang katabi si t, ang ibig sabihin nun, ang shifting niya is 1. Pero dahil meron siyang negative t, so shifted siya ng negative 1. Kaya, dito sa ating ang shifting ng s natin ay magiging s plus 1. Kasi negative yon, remember, babaliktarin mo yung symbol, magiging positive. Tapos, since walang kasama si t, it means 1 yung ating a. Kaya s plus 1 squared minus 16. Simplifying ulit, 4 all over s squared plus 2s plus 1 minus 16, and that is equal to 4 all over s squared plus 2s plus 1 minus 16, that is minus 15. Final answer ulit. Question? Okay. Example number 7, move on na. Laplace naman ng sin omega t plus theta. Okay. Ito usually, sinasama to din sa formula din. Okay. Dun sa formula natin, omega t lang. This time may plus theta. So, ang ibig sabihin nito, merong phase shifting. Yung hindi yung Laplace transform, yung mismong function natin, meron siyang phase shift na tinatawag ito. Shifted siya by an angle theta. So, si omega and theta dito, constant sila. As is, pwede nating kunin yung Laplace. Pero bago yan, okay, yung angle natin mismo is addition. Hindi kasi pwedeng kukunin mo yung Laplace niyan, tapos ang gagawin mo, paghihiwalayin mo kasi separated by addition ka mo. Mali po yun. Kasi yung addition na yun, addition ng angle, phase shifting ng angle. Iisa lang yung function natin. Iisang sign lang. Yung angle niya lang ang may phase shifting. So, hindi mo pwedeng i-apply yung linearity ng Laplace dyan kasi hindi naman
walang kinalaman si Laplace dito kasi angle yun ng sine function. So, ang gagawin mo dyan, paghihiwalayin natin yan, gagamitin natin yung trigonometric identity na sin A plus B ay equals sa sin cos cosine. Ewan kung maalala nyo pa, sin cos cos sin. Ayan, sin cos cosine. Ibig sabihin, yung sin omega t plus sin theta or sin omega t plus theta ay magiging omega t yung A natin, yung B natin is theta. So, sin omega t cosine theta plus cosine omega t sin theta. At yun, dumami na yung sagot natin. So, kung kukunin na natin yung Laplace ng sin omega t plus theta, that is equal to yung Laplace ng sin omega t cosine theta plus cosine omega t sin theta. Dito, pwede na natin i-apply yung linearity. Pwede na natin siyang paghiwalayin. No? Kasi kinukuhanan na natin mismo yung function na to na napaghiwalay natin kasi yung angle and lumabas through using this trigonometric identity na dalawang function siya. So, ibig sabihin yan, tig-isa sila ng Laplace. Kunin mo yung Laplace ng sin omega t. So, by applying yung linearity, magiging ganito siya. So, Laplace ng sin omega t cosine theta plus Laplace ng cosine omega t sin ng theta. Okay. Pero, sabi ko nga, si omega t at si theta dito ay constant. So, kapag kinukuha mo yung cosine na constant, ang lalabas pa rin dito, constant pa rin yun. Kapag kinukuha mo yung sine ng theta, constant pa rin siya. So, pwede mo siyang ilabas. Kasi nga constant, pwede mo siyang i-factor out. So, cosine theta Laplace ng sin omega t. Sir, bakit nga yung sin omega t pero hindi pwedeng ilabas? Oo, kasi meron siyang kasamang t. Which is not a constant. Function natin yan. Diba? Yung mga kinukuhanan natin ng Laplace, yung mga may t. So, hindi constant yung lalabas dito. Function siya. Kaya hindi mo siya pwedeng ilabas. So, dito, ang pwede mo lang din ilabas, si sin theta lang din. Tapos, maiiwan sa loob, si cosine omega. Nagloloko. Cosine omega t. And, madali na lang to kasi yung Laplace ng sin omega t, nandun yan sa ating formula. So, cosine theta, ang Laplace ng sin omega t ay omega all over s squared plus omega squared plus sin theta times ang Laplace ng cosine omega t ay s all over s squared plus omega squared. And therefore, simplifying, we get, so, omega cosine theta plus, pagsamahin ko na, s sin theta divided by, kasi parehas naman sila na merong denominator na s squared plus omega squared. Tama ba yung table ko? Dito ko na, yan, tama. S si cosine, omega si sine. S si cosine, omega si sine. Sin, cos, cosine. Kasi sine. So, ito na yung final answer natin. Ang Laplace ng sin omega t
plus theta ay omega cosine theta plus s sine theta all over s squared plus omega squared. Okay, for our last example, meron siyang value this time. Okay, Laplace ng 1.5 sine 3t minus pi all over 2. Pwede pa rin natin ulit i-apply yung ating trigonometric identity, pero this time difference naman siya. Sine ng difference ng angle. Okay, sin, cos, cosine pa rin. Sin, cos, cos, sin. Pero kung minus siya, minus din yung nasa gitna natin. Kaya 1.5 times sine ng 3t cosine ng pi all over 2 minus cosine ng 3t sine ng pi all over 2. Pangit na sulat. That is equal to, simplify mo muna to kasi pwede mong simplify yung cosine ng pi over 2. Ang cosine ng pi all over 2 ay 0. At since dahil nakamultiply yan, 0 ito, so itong lahat 0 na. Kaya matitira na lang dyan is 1.5 times yung negative cosine 3t tapos yung sine pi over 2 ganun din, pwede mo na siyang i-simplify kasi constant yung lalabas dyan at ang sagot ay 1. So si sine pi over 2 ay this is 1. So kahit wag na natin ilagay kasi multiplied by 1 naman. Therefore we get negative 1.5 cosine ng 3t. At pwede na tayong mag-Laplace. Laplace ng negative 1.5 cosine ng 3t. Si negative 1.5 po ay constant. So pwede natin siyang ilabas. Laplace ng cosine ng 3t. I-apply natin yung formula dun sa table. And that is equal to, kung cosine yan, si 3, yun yung omega natin. So that is s all over s squared plus omega squared, that is 3 squared. That is equal to negative 1.5 s all over s squared plus 3 squared is 9. Yan na po yung final answer. Okay, kung wala na kayong tanong, that ends our discussion. So, ang next topic nga natin is inverse Laplace transform.